Hi, si Coach Jonel po ito at ito yung 7 reasons na nakikita ko kung bakit hindi nagsasucceed yung mga Amazon sellers. Ngayon kasama na sa hindi pagsasucceed na ito yung either pagkikwit nila or yung pagkawala ng account nila. Number 1 reason na nakikita ko is yung nauubusan sila ng pagbibilhan ng mga tindahan. So nangyayari yan minsan o-order ka sa online arbitrage ng products na gusto mong ibenta sa Amazon, so order ka sa store, tapos maya-maya mag-go through siya, di okay na. Tapos magugulat ka na lang 5 or 15 minutes later o minsan kinabukasan, biglang may email ka na matatanggap na kinancel nila yung order mo. So normal po yan pagdating sa online arbitrage kasi nga naman una, yung payment method mo naka-address sa Pilipinas, 'di ba? Card mo yan sa Pilipinas, bangko mo yan sa Pilipinas. So nade-detect nila yan tapos parang sila, teka lang, bakit bumibili to ng products dito sa Amerika? Samantalang yung payment niya nasa Pilipinas siya. So isa lang yun sa mga reasons and gagawin ko to ng isang buong video, hanapin nyo lang sa channel ko, okay? Anyways, balik tayo. So ayun nga, kina-cancel yung mga orders. Yung iba naman talaga may mga stores na ayaw nila ng mga resellers sa kanilang store. So pag bumibili ka ng masyadong marami, so yun, ito sila parang baka ire-resell lang ito sa Amazon. Parang alam na nila maraming gumagawa niyan So ika-cancel nila yung order. Ngayon, ang mga solusyon dyan is number 1, kailangan mong matutong umorder ng minimum amount lang. Meaning yung minimum lang, kung pwede kang umorder ng 3 piraso, ganyan, yung hindi aabot sa 10, kumbaga orderin mo lang yung quantity kung saan makakakuha ka ng discount. Kunyari, sa Walmart, merong $35 na free shipping. So, umorder ka lang ng worth $35 para lang makakuha ka ng free shipping. Huwag kang umorder ng 20 piraso, 50 piraso, huwag ganon. Okay? Lalo na sa first order nyo sa mga store. Isa yun sa mga tips. Ikalawa, have more than one payment method. So, kung meron kang ATM o debit card, tapos kung meron kang credit card, tapos kung meron kang PayPal, meron kang Payoneer virtual card, so the more na mga payment methods na meron ka na pwede mong pagpalit-palitin, so mas makakabuti sa'yo. Also, pagka na-reject yung order mo or na-cancel yung order mo gamit yung isang email, itry mong gumamit ng ibang email. Ngayon, meron naman akong kaibigan na nag-o-offer ng purchasing service. So, ang ginagawa niya is American credentials. So, taga-America siya. Tapos, bibili niya yung products para sa'yo. Tapos, ipapadala niya sa isang US location din. So, bahay actually, hindi prep center. So, may mga sariling issue din kasi yung pagpapadala sa prep center. Pero pag-uusapan din natin yan sa ibang video. Tapos, eventually, syempre, sa kaka-cancel ng mga order mo sa ibang mga store para nagkaka-record ka na. So, eventually, mauubusan ka ng store na pagsosourcean mo ng profitable na products. Tapos, dahil wala ka nang mabilan ng products, lahat na cancel na lahat ng orders mo. So, wala ka na ring ibebenta. Tapos yun doon na mamamatay yung store mo dahil wala ka na ulit ibebenta. Alam niyo naman, tindahan yan. So kailangan lagi ka may binebenta para lagi kang kikita. So kapag wala ka ng products, wala nang silbing store mo. So yun, mga ganong point, nagki-quit na sila. Number 2 na malaking reason na nakikita ko ay yung matigas ang ulo ng seller. So kasi yung pagbebenta sa Amazon, hindi lang sa online arbitrage, may mga rules ang Amazon. Yun yung terms of service saka community guidelines. So kung ako sa'yo, pupunta ako ngayon sa Amazon, hahanapin ko yung terms of service nila for sellers or yung community guidelines. So, dalawang magkahiwalay na bagay, yan tignan nyo pareho. Tapos, maghanap din kayo ng mga articles tungkol sa do's and don'ts pagdating sa pagbebenta sa Amazon. So, gagawa rin ako ng separate na video para dyan. So, tignan nyo na lang sa channel. Pero for now, tandaan nyo na, yun nga, nakikibenta lang kayo. 'Di ba? So, kailangan, sundin nyo yung mga rules ng Amazon. Kunyari, alam naman natin na hindi ka pwede magbenta ng peke, di ba? So, huwag ka magbenta ng peke. So, isa lang yun sa mga obvious na rules. Ngayon, meron pa mga rules na hindi super obvious, na magugulat ka pag nalaman mo na hindi pala yun pwede. So, again, that's for another video. Pero, ang punto ko rito is dapat alamin mo yung mga rules ng marketplace na gusto mong pagbentahan. Ikatlo, sa mga pinakamalalaking reasons kung bakit nakikita ko na nagki-quit yung mga Amazon sellers ay yung na-experience ko halos lagi pagdating sa pagmamanage ko ng account ng mga kliyente. Yun ay nauubusan sila ng pera. So, syempre, di ba? Pag naubos na yung pera mo, wala ka ng pambili ng products, wala ka ng pambayad doon sa hinire mo na tao. So, syempre, kailangan mo nang tumigil. So, yun ang nagiging problema ng mga sellers na iba na nag-hire sa akin. Kasi ako, parang yun nga, meron naman akong sinasabi na ito yung mangyayari, ito yung kailangan yung budget. Andyan sa baba, tingnan nyo sa description. May link dun sa terms and conditions ko, makikita nyo kung ano yung nire-require ko na meron kayo bago nyo ako i-hire as an Amazon manager. Kung gusto nyo magbenta sa Amazon, na i-hire ako.
Okay? Ngayon, meron mga tao na, sige lang, go pa rin, let's go. Parang, okay, ako naman, syempre, sinabihan ko naman na kayo. So, alangan tatanggi pa ako, alangan itulak ko kayo palayo. So, sa kanila nare-realize, pag paubos na yung pera nila, at ako lang yung kumita sa kanila. So, syempre, magki-quit na sila. Tapos, syempre, di naman pwedeng sumama yung loob nila sa akin. Sinabi ko sa inyo, di ba? Pero, kung papanoorin nyo itong video ko na ito, malalaman nyo yung mga bagay na kumakain ng pera ng mga Amazon seller nang hindi nyo nalalaman. So, panoorin nyo yan para malaman nyo kung ano yung mga bagay na dapat nyong iwasan pagdating sa pagbebenta sa Amazon para hindi basta-basta maubos yung budget ninyo. Yung fourth reason na alam ko kung bakit nag-quit yung mga Amazon sellers, yung kulang sila sa time. Kailangan meron kang at least mga 4 hours every day, lalo sa umpisa. To be honest, hindi naman ganun kadaling maghanap ng completely profitable product at safe na product na ibenta sa Amazon. Talagang paglalaanan mo ng oras yan. At yung mga nawawalan ng oras para dito, syempre, sila yung mga nag-quit. Kasi kailangan nila ng time, hindi naman uusad yung negosyo mo kung wala kang oras na ilalaan para dito. So, meron akong naging kaibigan na gano'n, na parang super busy na siya, na pag uwi niya galing trabaho, haharap siya dun sa computer niya, maghanap ng product, tapos hindi na siya nakakapagluto, yung mga ganyan. So, naiinis na yung asawa niya. In the end, she had to make a choice, di ba? So, pwedeng mangyari sa inyo yun. So, hanap kayo ng time, gawan nyo ng paraan para makapag-block time kayo na, okay, 4 hours, ito yung ilalaan ko sa negosyo ko, 4 hours today. So, kausapin nyo na yung pamilya nyo, gawin nyo yung obligasyon ng maaga. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin yun, pero kailangan nyo matuto ng time management, okay? Number 5 na common reason na nakikita ko kung bakit hindi nagsasucceed yung mga Amazon seller, especially sa online arbitrage, ay yung wala silang tiyaga. Okay, so marami kang oras, marami kang pera, wala ka naman tiyaga. Kasi itong business na to, hindi ka naman bebenta agad within the first month eh. Wala pa ako nakikita, at least sa personal experience ko, wala pa ako nakikita na naging profitable within the first month. Meron siguro yung mga yan, makita nyo siguro sa YouTube or some social media yung mga nagmamalaki dyan. Siguro, siguro yung mga super swerte. Pero hindi yun nag-a-apply sa lahat ng tao. Actually, super special yung mga ganong tao. Ang tunay dito na kailangan mong expect, at least ako sa mga kliyente ko, saka yung sarili ko noon nung nagbebenta pa ako actively, tingnan mo to ng 6 months. Okay, 6 months, hindi ka pa ROI noon, pero at least meron ka nang napapaikot na pera na pagbebentahan mo, kumbaga umiikot na sa sarili niya. At least sa experience ko at sa mga clients ko na nag-i-stick sa akin for 6 months or longer. Just to be clear, araw-araw yan for 6 months, okay? Na araw-araw may nakikitang product na bibilin nila, na ipapadala sa Amazon, na ibebenta. So, nagbi-build muna ng inventory yan the first few months. Wala pa agad bebenta. Tapos, syempre, yung tinatawag na buy box, pwedeng hindi pa umikot sa'yo kasi new seller ka pa. So, may ibang video din dyan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Tingnan nyo lang sa channel. But anyways, yun nga, maraming factors kung bakit hindi agad kayo makakabenta. Okay? Ngayon, pag naghintay kayo, around mga second or third month yan. So makakabenta na kayo araw-araw, tapos unti-unti makikita nyo na dati isang benta kada isang linggo, tapos eventually may parang 2, 3 hanggang araw-araw may isa ka ng benta, tapos makikita mo na 2 na kada isang araw, 3 na, hanggang tuloy-tuloy na siya. So gano'n siya, gradual siya. Okay? Hindi lahat ng products na nahanap mo ngayong buwan na to bebenta the next month. Hindi gano'n. It doesn't happen. Siguro nangyayari actually, okay? It happens, pero only to some very special and very lucky people. So, kailangan mo dito ng long-term view. Okay? Kung wala kang tiyaga, wala kang pasensya, hindi mo kaya, gusto mo kaagad ng instant money, baka hindi Amazon selling ang business para sa'yo. Reason number 6 na nakikita ko kung bakit hindi nagsasucceed yung mga Amazon seller, hindi lang sa online arbitrage, private label yan, saka wholesale, so lahat, is yung kulang sila sa diskarte. Pag sinabi kong diskarte, syempre magkakaroon ka ng mga problema. Normal yan. Kunyari, biglang meron kang product na biglang hindi mo na pwedeng ibenta sa Amazon. So, minsan bumibenta na siya, tapos biglang bam! Parang stranded inventory na siya, may nangyari, tapos hindi mo na siya pwedeng ibenta, parang binan ka ng Amazon. So, yung mga nagiging successful, sila yung mga ano kayang pwede kong gawin dito? Ano kaya yung ibang magagawa ko para matakpan itong loss na to, para makabawi sa loss na to? Ngayon, syempre, nagsasucceed yung mga ganong tao kasi lahat naman ganyan naman ang business laging may problema. Ang kailangan mong gawin maghanap ng solusyon sa mga bagong problema. Kasi ang pinagkaiba ng trabahador ka versus yung ikaw yung entrepreneur is yung trabahador ka, meron kang set na task na hanggat na-check mo yung boxes na ito yung trabaho ko, ito yung trabaho ko, ito yung trabaho ko, okay ka na.
Pero yung pagiging entrepreneur, kung ikaw yung businessman, ikaw yung seller, mahirap yan. Kasi aside from dito sa mga task na to na kailangan mong i-check at tapusin, 'di ba? So may biglang problema na ikaw dapat yung magso-solve. Kung hindi ikaw yung magso-solve, ay babayaran kang someone para mag-solve ng problema na yun para sa'yo. Ngayon, kung kulang ka sa diskarte or ayaw mo lang talagang dumiskarte for some reason dahil iniisip mo dapat madali lang ito or may utang na loob sa iyong universe na kailangan yung universe ang gumawa ng paraan para umayos ang problema mo, huwag ka na lang mag-Amazon o kahit ano pang business. Kasi normal yan. Marami pong problema ang pagiging entrepreneur at tatry kong gawan niya ng separate na video kung ano yung mga posible niyong maging problema sa Amazon at yung mga posibleng solusyon. Pero masasabi ko lang, expect problems, and yung mga nagsasucceed ay yung mga tao na naghahanap ng solusyon dun sa kanilang mga nagiging problema. Syempre, yung mga parang ayoko na, andyan lang yung problema. So pwedeng yung problema maliit lang, tas pwedeng siya yung tipong lumalaki, or pwedeng andyan yung maliit na problema tas ayaw mo ng solusyonan, tas mauulit yung problema. At pero yung mga problema na umpisa pa lang solid na, tapos kailangan mo talagang solusyonan dahil either yon or mawawalan ka ng account. So yung mga ganong bagay, alam nyo yun, so kailangan madiskarte ka dito, okay? Hindi lang yung diskarte na maghanap ng products o ng pagkakakitaan or whatever, kundi diskarte sa pagsosolve ng mga problemang dumarating. Ikapito, at sa palagay ko pinakamalaking bagay kung bakit hindi nagsasucceed yung mga Amazon seller, mapa-online arbitrage, private label, or wholesale, ay yung kulang sila sa research. Minsan you get into this business, akala mo alam mo na lahat. Gaya ng sinabi ko, ituturo ko sa channel na ito lahat. Itatry ko talaga yung best ko na ibigay lahat ng knowledge na kailangan mo na lang panoorin lahat ng videos ko, tas alam mo na lahat ng kailangan gawin at least sa online arbitrage and sa wholesale. Pero alam mo yun, parang meron pa ring something na hindi ko mako-cover kasi tao lang ako. Tapos syempre, merong mga bagong something kasi Amazon nag-change yan, may mga bagong rules, tapos yung mga brands, may mga powers din sila, ibang sellers, may mga powers na, basta malalaman nyo yan sa ibang video, okay? Pero yun nga, kaya kailangan ikaw, tuloy-tuloy lang yung pagre-research mo. Okay, so very good job na pinapanood mo tong mga videos at panoorin mo lahat ng available na videos ko dito tungkol sa Amazon selling bago ka sana magbenta, okay? Kasi para equipped ka dun sa knowledge na kailangan mo. Okay, at saka huwag kang tamarin na mag-research. Minsan wala ka lang talaga mahahanap na solusyon sa YouTube or whatever, or wala pa dito sa channel ko dahil kakasimula lang ng channel ko or something, or di ko pa nagagawan ng video yung topic na yan. Pero maraming resources dyan, promise, kung willing lang kayong matuto. So, pag-aralan nyo ng pag-aralan para maiwasan nyo yung mga bagay na dapat nyong iwasan. Saka, ma-solve nyo yung mga problema na kailangan nyong isolve. So, ang business ay ongoing process. Hindi lang actually ito nag-a-apply sa Amazon selling, kundi sa lahat ng klase ng business. Keep learning, okay? Keep learning, keep absorbing knowledge, keep finding things na makakapag-improve sa knowledge base nyo pagdating sa Amazon selling. Kasi talagang makakatulong yan sa inyo. At pag yung knowledge ninyo ay hindi up to date at may nagbagong bagay sa Amazon na naman na lagi nilang ginagawa, pwedeng hindi mo na masolusyonan yung problema pag dumating siya. Or pwedeng mahuli ka na hindi mo alam, hindi ka na pala kumikita kasi may mga bagong fees na. Or pwedeng ma-terminate ka kasi may mga bagong rules na. Nakikita nyo? Lahat ng makikita nyo dyan, kuhanan nyo ng knowledge para makatulong sa inyo. And syempre, wag lang Amazon knowledge, kundi parang business knowledge in general, kung paano mag-manage ng negosyo, paano mag-manage ng tao, yung mga ganyang kailangan nyo ring matutunan yung mga yan. So, keep learning and keep improving. Kung nagustuhan nyo tong video na to, mag-like kayo. Kung may comments kayo, may gusto kayo idagdag, o feeling nyo mali ako, ilagay nyo sa comments sa ibaba, at mag-subscribe kayo kung di pa kayo nakasubscribe para makita nyo yung mga future videos ko. Maraming salamat po, si Coach Jonel po ito, and I'll see you next video. Bye!